Hello, good morning. This is your broker Samuel Lao again. Welcome back to our video blog. So, this morning ako ang i-share sa inyo is kaning mga common factors no nga maka-affect sa real estate market value. Okay? So, napagi-prepare nga notes. So, our topic is common factors affecting the real estate market that can change the price, fluctuate, go up, go down, no? So, these are mga simple tips para sa atong mga buyers, mga investors o katong mga property owner nga plano mo sell sa inyong property. So I hope makatabang ni nga tips, information sa inyo no? Real estate ideas and tips. Okay, number 1, what makes our property value goes up and down? Number 1 tips is the economic condition. So the economic condition nato sa tuan no, sa nanigibutang diri kung mayo badagan sa atong ekonomiya o bati ba no, so mga interest rate o uban pa, so dakog factor ang mga economic condition nato, nag-crisis ta so but again kung na crisis na gyapon na opportunity, we deal lang niya laing video blog ana, but again economic condition usa sa maka affect target. Kung maayo ang dagan sa ekonomiya, maayo sa ng real estate. Pag dili maayo, okay mo kalma sa ng real estate no, of course normal na siya. Next is interest rate. So interest rate maka-affect pod kay kung mutaas ang borrowing rate nato kung mag-housing loan ta, so that affects the buyers. Mo-delay sila sa ilahang mga pagpalit kay mahal ang interest rate. Ang developer pod mo-delay pod sila sa ilahang pagtukod kay kung mo-apply sila development loan, mumahal pod no. So interest rate can affect. The cheaper the interest rate, the aggressive pod ang real estate. Next is supply and demand dynamic. The supply and demand. So kung ang supply karon is daghan nagbaha kayo, so hindi kayo minus ang kuan no, minus kung minus kayo ang nangitaan ng mga mahalod nga produkto, so tendency maapektuhan pod ang pricing ana. Mo barato na lang kay wa kayo yung mga buyer no. Pero kung daghang buyer, magpaugat po ang seller. So, kung daghan buyer, mumahal ang property value. Kung walay buyer, mo barato property value. Okay? Next is government policies and regulation. Sometimes maka-affect po ani sa real estate market is ang government policies and regulation. Okay? Usahay sige usab-usab no, na uban din nga LGU na to, di kay sila supportive sa residential growth kay gusto nila industrial and commercial growth ang ilahang town. Napoy uban nga kung mo tanaw ng ilang economy dili pa ta bagay para sa middle AB market. But ang developer, challenge sa developer kung mopalit sila ngadto na minimum cutting sa lot. Kung mag-housing ka, dapat ang imang minimum lot cut is naa sa 100 square meter or more. So which is mumahal na ang value sa balay kay ang yuta dagko na daan. So again, mga palisiya sa government no nya daghan pong mga processing everything uban pa daghan kayo independent sa mga LGU na anak sila ilang own mga comprehensive land use program, mga land classification nila. Okay? So this can affect also. Next is consumer confidence. Consumer confidence mag-depend po ni sa especially sa market nato sa ato mga consumer based on vital role in the market. Kung maayo bang ekonomiya, balik ya punta, kung maayo bang ekonomiya karon, let's say nano mo palit man sila og mga housing diri, mo relocate man sila sa Cebu because maayo ekonomiya, maayo magnegosyo, maayo magtrabaho diri sa Cebu. Pero kung di maayo ekonomiya, dili lang sa ta magnegosyo diri no, so tendency like for example IT part nung kusugman ang mga housing dito, like even condo, because consumer demand on the rentals maayo man, daghan man ang mga call center, BPO ban pa. So the supply chain na ay uban mo palit para puy-an, na uban mo palit para for investment, para paabangan. Okay? So daghan pud ang mga mamalit og yuta for commercial kay even now maglisod kag pangita og mga space para rentals for commercial in the ground floor. Next tips is market sentiment and speculation. Kaning market sentiment speculation mag-agad-agad ni siya sa mga ato ang media man, mga newscaster pod. Labi na po example, kumingon sila ang Cebu is sigig earthquake. Yearly na lang nailinog. Ang Cebu na ay daghang hold up. Ang Cebu na ay daghang
di mayong peace and order, that can affect the sentiment, that can affect the consumer, that can affect our investor, our buyers to relocate to do business in Cebu. So again, as a newscaster and media man, particular kaayo sad sensitive ang mga consumer sa inyong mga news. Okay, so very important na sad siya to highlight both, no, positive and the negative. Number 7 is narratives, global events and geopolitical factors. So importante ni siyang global events kay example ta karon kung si kabantay ka nga si gubat karon musaka sige ang mga fuel, nagasaka ang exchange rate sa pesos to dollar, that can affect, daan na siya domino effect, musaka na pod ang mga interest rate ana, no. So bantayan na siya. It doesn't mean nga kita nagtinarong ta diri Pilipinas pero sa ekonomiya sa international market na war, na mga apektado, like kita karon dependent kita sa fossil fuel. Mumahal ang gasolina, like just this week ni sakag 1 peso 50 to 1 peso 70 centavos. So there's a domino effect ana. So mumahal ang mga materialis sa construction, sa fuel, everything. So bantayanan sad na siya. Okay, so these are the few tips nato karon para sa kaning topic nato nga real tips for the real estate that affect the real estate market, no, that affect the real estate market and affect the pricing also of the real estate. So I hope I able to impart another mga simple tips or ideas related to real estate. So if you like, please kindly like and subscribe my YouTube channel and share it to your friends para they have idea also of the knowledge that we share to everyone. Okay, good morning again and good more earning. This is your broker Samuel Lau.